Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi naman po sa inyong lahat. Bagong linggo po, bagong week at mainit na mainit ang naging nakaraang 2 linggo po natin. Grabe po ang panggigipit ng gobyerno at grabe po ang pang-aabuso kaya po wala na silang inaatupag kung hindi ang mga Duterte at BP Sara. Pero eto na naman, may pasok na namang linggo at syempre sigurado ko kahit magpustahan pa tayo, ang tatrabahuhin ng Quadcom, ang tatrabahuhin ng Kongreso ay gipitin at imbestigahan ang Duterte. Wala na pong iba. Okay, so eto po, pagsisimulan na po natin at ito po ang ating magiging topic sa araw na ito. Una, barbers, umiyak. Nagsumbong sa NBI, humingi ng tulong. Aba, grabe. Nagalit na po si Barbers. Oh. Pangalawa po, ididemanda ang mga vloggers para manahimik at uubusin ang mga vloggers na naniniwala sa mga Duterte. Oh, Banateros, sinama pa? Ay, pag-uusapan natin yan, ha? Yan po. Pangatlo, BP Sara, handa nang maging presidente. Ay, sang-ayon ako dyan. Sang-ayon ako sa mga sinabi mo, BP Sara. Ha? Handa na po si BP Sara. Mamaya pag-uusapan natin. At pang-apat, nako, gastos ni Tamba sa biyahe, 1.8 billion pesos di umano. Galing mismo sa isang napakalapit na tao kay dating Presidente Duterte. Galing po kay PRRD. Yan po ang magiging topic natin. Yan ang ating mga pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, paalala lang po, i-like po ninyo itong video na ito. At sana po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe na po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Ayan, magsisimula na tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto na po. Oh, eto na. Pag-usapan natin kwentong barbero. Barbero nga ba o manikurista? Manikurista. Parlorista. Barbero. Oh, yan. Sige po, simula na. Hiniling naman ni Congressman Robert Ace Barber sa National Bureau of Investigation na kilalanin at kasuhan ang mga vlogger na nagpapakalat ng mga peking balita at paninira laban sa Quad Committee. Kumbinsido si Barbers na... Ay nako, grabe no? Humingi pa si Barbers ng tulong sa NBI. Oh, para imbestigahan talagang tandem kayo ng NBI. Kakampi mo si siyempre, paimbestigahan mo na rin sa DOJ. Siyempre, DOJ yan eh. Under the DOJ yan. Sino pa under sa DOJ? Di si Boying. O, paimbestigahan mo na. Humingi ng saklolo. Parang naman to si Barbers. Para lang naman ha. Baka pati ako, pag initan mo. Para lang naman. Para kang iyakin eh. Susumbong ka sa... Ano ba namang klaseng ito? Hindi ito po kasi ha. Ang politiko hindi dapat balat sibuyas. Meron na po tayong batas patungkol diyan kasi meron ng jurisprudence yan. Hindi dapat balat sibuyas ang mga politiko. Gayahin nyo si PRRD, puro kayo wala namang sinabing bakit hindi nyo? Teka muna kasi ito pag-uusapan natin. Instead na ipagtanggol yung sarili nila at sabihing hindi totoo, magdidemanda, pinaiimbestigahan. Bakit? Tanong lang, totoo ba? O ano yun? Tungkol sa droga? O ayan, mamaya papag-usapan natin ha. Sige. Na organisado at nabayaran ng grupong ito ng vloggers para sirain ang integridad ng investigasyon ng Quadcom at lituhin ang publiko. Sa kanyang sulat sa NBI, hiniling ni Barbers na tulungan silang makuha ang digital evidence tulad ng metadata, detalye ng ini-upload at activity logs. Ipinisinta rin ni... Pero parang unfair yan ha. Activity logs.
No? I mean, hindi natin alam kung anong ibig niyang sabihin na pinahahalungkat niya sa NBI ang mga 'yan. Yung mga posted, okay lang 'yan kasi public 'yan. Pero anong ibig niya sabihin sa activity logs? Titingnan ng mga private messages? Kung ganun ang ibig sabihin nito si Barbers, illegal 'yan. Ano po sa tingin ninyo? Mga ka-oli. O yun, may bago, no? O diyan sa mga manunood po natin, anong masasabi ninyo? Parang depende kung anong ibig niyang sabihin, no? Pero sinasabi ni etong mama na ito ay bayarang vloggers. Ito personal ko, okay? Gusto ko magkaroon ng input dito. Personal ko to. Alam mo, itong gagawin ni Barbers, ito ay parang isang ah, paraan para manahimik ang mga vloggers against sa Quadcom. Ang gusto kasi nitong mga ito, pag may sinabi sila, oo ng oo. Kaya nga nakakalimutan natin, may jurisprudence na dyan. May batas na dyan at dinesisyonan na ng korte yan na ang dapat ang mga politiko ay hindi balat sibuyas. Hindi naman kasi pwede pag may sinabi ang Quadcom, oo kami ng oo. 'Di ba? Hindi naman kami bayad katulad ng iba na pag may sinabi yung Quadcom, samba. Hindi naman po kami sasamba sa inyo. Hindi naman kayo Diyos. Hindi lahat ng sasabihin ninyo, oo kami ng oo. 'Di ba? Ay huwag kayong balat sibuyas. Pero ito lang ang para sa akin, yung sinasabi niyang bayad, yung sinasabi niya na ito may chilling effect para matakot ang mga vloggers na umatake sa Quadcom, na umatake sa kanya at umuo na lang ng umuo. Alam mo, kung ganyan ang magiging paraan ninyo para mahinto ang mga vloggers, mapupuno ang kulungan, magagalit sa inyo ang korte. Magdidemanda kayo na magdidemanda, pupunuin nyo ang kulungan. Hindi po pwede yon. Alam nyo kung bakit? Ito this is my personal experience. Ang mga vloggers ng Duterte, organic. Hindi po bayad yan. Maniwala po kayo sa amin. Kahit 5, walang binayad yan si BP Sara sa akin at sa Banateros. At naniniwala ako na wala din niyang binayad sa ibang vloggers. Si PRRD, wala yang binayad sa akin. Kahit 5. Itaga nyo sa bato yan. Walang binayad si PRRD sa Banateros at naniniwala ako walang binayad ang mga Duterte sa mga vloggers. Alam mo, ako naniniwala ako sa organic. Pag naramdaman ko ang isang bagay, kumikilos, gumagalaw, sumisigaw ng hindi organic, papapansin nyo dumidistansya ako. I'm out. Didistansya ako dyan. Kasi ang gusto ko lahat ng bagay, mapa-rally, mapa-vlog, mapa-anuman, dapat po organic. Yung kusa, yun po ibig sabihin ng organic, kusang tumubo. Hindi hinog sa pilit, hindi mo pinilit. Kaya po, ako naniniwala ako, yung mga vloggers ni Duterte, yan po ay organic. Hindi yan pinilit, hindi kinausap. Sa katunayan, ang dami pa nga hindi nakakausap si PRRD. Hindi binayaran. Maniwala po kayo, walang bayad yan. Kasi wala po kaming bayad. Alam ko po yan. Maniwala po kayo sa akin. Wala po. Kaya mahirap ihinto ang mga vloggers ni PRRD. Mahirapan po kayo dyan. Kasi kahit ikulong mo yung 10 dyan, may bagong tutubo. Bakit? Organic Mahal ang Duterte. Kasi pag pinilit mo yan, binayaran mo ang isang tao, pitikin mo, kalabitin mo, tatakbo yan. Bakit? Hindi galing sa puso Pitikin mo ang isa, tatahimik ang lahat. Bakit? Bayad Pero kahit ipakulong mo 10 na mga Duterte vloggers, lalaki problema nyo. Bakit? Dadami pa yan. Mas dadami yan. Yang 10 na yan, mapapalitan ng 20. Tapos ikukulong mo yung
20. Mapapalitan niya ng 30. Lalong dumadami ng dumadami. Ulitin ko, bakit? Organic, mahal talaga nila ang Duterte. And we have to admit this. Kung gusto nyong ma-stop ang mga vloggers ng Duterte, bibigyan ko kayo ng paraan. Si Marcos, ituloy yung pangako niyang continuity. Pag tinuloy niya ang mga proyekto ni Duterte at gumanda ang bayan natin, mananahimik ang mga Duterte vloggers. Pangalawa, magpa-drug test siya. At pag negative, mananahimik ang mga Duterte vloggers. Kasi po, marami dyan, mahal talaga ang Duterte at galit sa gobyerno ni Marcos dahil gutom na. Nagagalit sa pag-aabuso ng mga taong nakaposisyon. Ang nakikita ng taong bayan, wala nang inaatupag ang mga Quadcom, ang Kamara kung hindi ipitin ang Duterte at ang mga kaalyado ni Duterte. And here we are, ididimanda natin ang mga vloggers ng Duterte. Di ba? Lalong dadami yan. Kasi sa tingin nila, lalo silang naaapi. Mahal talaga nila ang Duterte. Galit talaga sila sa gobyerno ng BBM. Pero kung aayusin ninyo ang trabaho ninyo, na merong kasi kahit ikulong mo si Sara, anong pakinabang niyan sa Pilipino? Wala. Impeach nyo si Sara, anong pakinabang niyan sa Pilipino? Wala. Ituloy ninyo yung nasimula ni PRRD, anong pakinabang niya sa Pilipino? Madami. Magpa-drug test si BBM, anong pakinabang yan sa Pilipinas? Madami. Kasi mapapanatag sila na ang namumuno sa kanila ay hindi adik. Kung ganyan ba ang ginagawa ninyo? Ang sagot, organic ang vloggers ng Duterte at ang sagot nyo ay organic din. Makakakuha kayo ng magandang resulta. Pero kung organic ang kalaban ninyo, gaya ng mga vloggers ng Duterte, tapos yung atakin ninyo demanda, maniwala ka. Magkulong kayo ng isang vlogger, lalong dadami yan. Bakit? Nasabi ko na, dapat alam nyo na. Barber sa NBI ang kopya ng vlogs na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lin. Ito. Ha? Inuugnay yung kapatid niya sa droga. Alam nyo, ako po hindi ko sinakyan yung topic na yan. Inaantay kong lumabas sa balita kasi gusto kong both sides madinig. So hindi po ako yung isa sa mga vloggers na yan. Pero kung yung mga vloggers na yan ang ikinagalit ni Barbers, na inuugnay yung kapatid niya sa droga, cheap shot po yung sagot ni Barbers. Dapat pinaliwanag niya. Una, ipinaliwanag niya, nagpalabas siya ng ebidensya na yung kanyang kapatid ay hindi involved sa droga. In-explain niya na may katumbas na ebidensya. Pero pag ganyan magdidemanda ka, alam mo iisipin ng tao, totoong involved yung kapatid mo sa droga. Bakit? Hindi ka nagpaliwanag, hindi ka nagbigay ng ebidensya, hindi mo tinanggi, ano lang ginagawa mo? Paimbestigahan sa NBI, idemanda yung nagsabi ng mga vloggers. So ano yun? Parang sinabihan ka ng adik. Instead na nagpa-drug test ka, idinimanda mo yung nagsasabi na adik ka. But teka muna. Lalo mong pinatunayan sa taong bayan na adik ka. That is just an example. Kung ikaw nagpaliwanag, hindi ako adik, etc., tapos nilabas mo ebidensya, yun, siguro kalahati ng mga naniniwala o more than maniniwala hindi ka adik. Pero ang resulta mo para pahintuin yung mga sumisigaw na meron kayong ginagawang illegal or yung kapatid mo or yung pamilya mo, which is connected. Illegal po. We are talking of illegal dito eh. Yun po kasi yung issue. Aba, lalong magagalit ang taong bayan.
At definitely, you cannot blame the people kung maniwala na konektado nga sa droga. Hindi po ako nagsabi niyan. Wala po akong post niyan. Pero pinagtatanggol ko yung mga vloggers na nagsabi niyan. Kasi karapatan nilang magsalita. Kasi gusto nilang malaman, barbers eh. Dapat umasta kang barbero. Hindi ka umastang manikurista. Gusto nila may tanong sila eh. Gusto nila malaman yung katotohanan. Hindi mo in-explain. Magdidemanda kayo. Ulitin natin yung parte na yan, ha? Oh. Na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa droga. At sa kanyang kapatid na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa droga. Yan, sabi ko, di ba? Kayo manunood dito. What do you feel? Imbis na sinagot, ay, magnanakaw ka. Pinaliwanag mo, hindi ka ay, addict ka. Nagpa-drug test ka sana. Ay, connected kayo sa drugs. Sana nag-explain. Naglabas ng ebidensya. Hindi eh. Ewan ko, ano masasabi nyo dyan sa mga manunood natin? Di ba? Ako, sa tingin ko, marami lalo magdududa sa reaction. Kasi, as for me, in my opinion, it shows guilt. Guilty po ang dating pagkaganyan. Diba? Ewan ko lang. Punta tayo kay BP Sara ngayon. Hinug na para maging presidente. Si PRRD. Si Vice President Sara. Eto po. Lumabas si BP Sara sa may veterans. No? Sa may rally. Nagpakita siya mismo ron. Doon mismo kung asaan yung mga tao. Tingnan nyo po. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, BP! Hindi. Sabi sila sa akin, yung 2 pasyente na magpasalamat daw sa inyo dahil pinantayan niyo daw sila. Yeah! Ay, nagsigaw! Joke. Humihingi yung 2 pasyente. Siguro si Acosta at saka si Attorney Lopez, no? Humingi ng pasalamat pala, hindi pasensya. Humingi ng pasalamat doon sa mga supporters. At sino ang lumabas? Tingnan nyo. Si BP Sara mismo. Yung tao niya gusto magpasalamat. Siya mismo ang lumabas. Nilabas niya sa kalsada. Ibang-iba, no? Pansin nyo? Ibang-iba sa mga Marcos. Iba. Si Lisa nga, nakita nyo yung video ni Lisa? Meron siyang hawak, binitawan. New Yorker na New Yorker. New York ako eh. Gagawin mo akong tagahawak? Marcos, ikaw humawak niyan. Binitawan. Parang ganoon. Di ba? Ang layo, di ba? Tapos, mai-insecure kay BP Sara. Paano hindi mai-insecure? Maganda si BP Sara. Tapos, mahal ng taong bayan. Yan ang kinaibahan eh. Mahal alam mo, kasimple-simple ni BP Sara, pero ang lakas ng arrive niyan sa personal. Si BP Sara. Oo. Pero, napakasimpleng tao. Abot ang masa. Abot ang masa, abot ang may kaya, abot ang makapangyarihan, mahal ng taong bayan. Kaya ako naniniwala, etong paglabas ni BP Sara ng ganyan, alam mo, all the signs ng mga galaw ni BP Sara ngayon, she is ready for presidency sa 2028. Alam mo, BP Sara, sana wag mo nang biguin ang mga Pilipino ngayon. Gustong-gusto ka po nilang tumakbo noong 2022. Sana this time, sa 2028, ituloy na po ninyo. Kasi, grabe na po ang politika sa bayan na ito. And I think, ang makakasolve lang ng mabahong sistema ng politika natin ay Duterte. Ikaw at ang tatay mo. Yung sistema, kasi alam mo problema natin ngayon, hindi corruption, hindi drug addicts. Yung sistema as a whole. Andyan na ang corruption, andyan ang mga addict, pero yung mga sistema ng mga politiko, lagayan pag may proyekto,
Lagayan pagka merong iimbestigahan, lagayan dito, lagayan doon, politika rito, politika ron, kailangan ganito ka, di baling mali, basta may katumbas na personal agenda. Yan ang political system natin. Kung tatanungin ninyo, ang political system natin, cancer. Cancer na. Kung bagat sa isang tao may sakit, parang may cancer na. At ang makakasolve lang nito ay milagro ng Diyos. Pero ang magagamit ng milagro ng Diyos, closest ngayon ay kayong mag-ama. Kayong mag-ama. Bakit? Kasi mahal kayo ng Pilipino, mahal kayo ng pulis, ng sundalo, at meron kayong kakayanan. Kasi pwede kasing mabait ang isang tao eh. Matino ang isang tao. Pero kung walang experience sa politika, mahihirapan. Mahirap naman yung may experience sa politika, animal naman sa kagarapalan, kasakiman. Alam mo, maraming politiko po, swapang, greedy. Ang dami ng pera, ayaw pa huminto, kakakurakot. May kilala kayong ganyan? Alam ko may kakilala kayo. 'Di ba? Banggitin, lagay niyo pangalan diyan. Grabe ng pera, napakadami na. Kahit 10 generations ng pamilya nila kaya ng pakainin, and yet gusto pang mangurakot. Swapang, aanihin mo yung ganong karaming pera. Madadala mo ba yan sa langit o sa impyerno kung saan ka man pupunta? That is greed. At ang greed, galing sa demonyo po yan. That cannot come from God. Kasi sa Diyos, sharing. It's not greed. Akin to, akin to, akin to. Yung sa'yo, akin. Yung para sa'yo, akin. At yung para sa akin, akin. Akin lahat. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Kanya lahat. We need a miracle. Kaya sana naman, tumuloy na si BP Sara sa 2028. Tama yung sinabi niya eh. Yung pinagbintangan siya ni Cancun. Cancun ba yun o Kangkong? O Kongkun? Hindi ko na maalala yung pangalan nung ano na yun. Na atat maging presidente. Sa totoo lang, ako nga nanghihinayang kay BP Sara. Totoo yung sinabi ni BP Sara. Yung 2022 presidency, kanya na yun. Kanya na yun. Ibinigay pa niya kay Marcos. Kung titingnan mo yan, nakakaasar, di ba? Kasi dahil dyan, napahamak ang mga Pilipino. Napunta kay Marcos. Pero ito hindi po para sisihan. Hindi na po ito sinisisihan. Kasi natuto ang Pilipino, ako'y naniniwala, meron din tayo makikita rito. Sensitive na tayo sa mga budol-budol at hindi na tayo hindi na kayo magpapabudol kasi ayaw ko talaga diyan kay Marcos. 'Di ba? Hindi yan ang sinuportahan ko noong 2022. Pero sa isang banda, doon ka mabibilib kay BP Sara. Ilan sa Pilipino na alam mo, humanap ka ng isang presidente o isang politiko na alam niya, it's in the bag. Siguradong magiging presidente ka na. And yet, ready kang bitawan. That is big time humility. That is big time. You know that BP Sara is not greedy. Alam to ng pula. Alam to ng dilaw. Alam to ng pinklawan. You will agree with me. Kahit bashers ko kayo. You know for a fact, hindi dahil ako'y maka-Duterte. You know because it's the real, it's the truth, it's a fact. Presidente si BP Sara for sure noong 2022 kung tumuloy siya. And how many Filipinos can do that? Yung sure kang presidente. Sa politiko na lang, yung sure kang presidente and yet kaya mong bitawan. Wala ka sigurong makikita sa mga politiko natin. Kung meron man, mabibilang mo sa isang kamay. Maybe 5 or less than 5. And one of them, pinatunayan ni BP Sara. That is humility. That is prideless. Wala po siyang pride. That is hard to do. I'll be honest with you guys.
Kung sa akin yan, I cannot say no to that. Huwag tayo maglokohan. Kahit kayo mga nanonood, yung sure na sure ka na ikaw magiging presidente and yet bibitawan mo. Sa ganong sitwasyon, it's hard to say no. Baka, sabi ko nga ayoko magpaka-plastic sa inyo. Baka pati ako, kahit hindi ako ready, tatanggapin ko yun. Because I'm sure to be a president. It's hard to say no to that situation. It's hard. Actually, it's impossible unless may Diyos ka. Tinulungan ka ng Diyos mag-decide ng ganun because that is very, very hard. To the very least. Maybe it's impossible. Kaya alam mo to si BP Sara, one thing I can attest to you, hindi siya greedy. Hindi mo matatanggihan ng pagiging presidente kung greedy ka. Hindi swapang. Hindi swapang si BP Sara. Hindi power hungry. Kasi kung power hungry si BP Sara, hindi niya tatanggihan ng presidency. It's in the bag. Diba? So to si Kangkong, mali ka. Hindi siya ang excited. You look the contrast. BP Sara, siguradong presidente and yet binitawan niya. Si Martin, ayaw ng tao, for sure hindi magiging presidente. That is for sure. Never in his lifetime magiging presidente si Martin. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Kahit walang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte sa mundong ito, Martin will not become a president. Ayaw sa kanya ng tao. And yet, pinipilit niyang maging presidente. Look at the contrast of BP Sara and Martin. Tapos kaya ako, I believe in my heart, hindi greedy to sa pera. I believe in my heart, kasinungalingan yung pinagbibintang kay BP Sara about confidential funds. Hindi, kung magnanakaw to, dapat naging presidente na agad-agad. Ngayon nga kinukumbins pa natin maging presidente siya sa 2028. Diba? Kung magnanakaw yan naman, ayun na yung opportunity, oh. Palay na lumalapit sa manok. Tinalikuran pa. Wow, iyan. She is ripe to become the next president. Yes, yes! Because of you, BP, di namin sila iiwan. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo. Maraming salamat. Yes! Para yan sa sambayan ng Pilipino. Thank you, BP. Salamat. Salamat sila sa inyo kasi hindi nyo sila iniwan at pinantayan ninyo sila at sabi nila daw pag medyo okay na yung pakiramdam nila at sana daw makita nila ulit kayo para personal daw yung pagpapasalamat. Yes! 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 Thank you! Grabe. Grabe ang humility nitong babaeng to. Di ba? Ilan politiko lalabas sa ganyan? Para magpasalamat. Iba talaga to si BP Sara. Eto, pag-usapan natin. Ha? Yung di umano travel funds o yung travel expenses ni Tamba 1.8 billion. Di umano galing sa isa sa malapit sa Duterte. Pag-usapan natin. Eto po, dun sa mga hindi nakakaalam, nag-celebrate kami ng bahagya ng SMNI. At dahil ito na po yung anniversary na kung saan sinimulang gipitin ang SMNI at dahil nagtanong doon si Doc Lorraine at si Ka Eric ng isang tanong na ayaw na naitatanong ng mga tao ni Tamba. Kaya pinag-inita ng SMNI, ikinulong si Doc Lorraine at saka si Tamba. That is exactly 1 year ago. Okay? So nag-celebrate kami kagabi at ito po yung aming napag-usapan. Ito po yung na-video ko.
tuwang-tuwa lang ako, no, sa SMNI. Kasi kahit masama yung nangyari sa kanila, sine-celebrate pa rin nila. They look at things really on a different side. Parang all things, di ba? All things will work together for good, sabi nga ng Biblia. Ito ay pwedeng ikaganda at ng iyong sitwasyon. So kahit masama yan, sa Panginoon, maggaganda rin yan sa tamang panahon. So sinelebrate namin konti. Banateros, with SMNI, with SMNI Anchor. So panurin po natin ito. At ma'am, alam mo ba anniversary ito ng paggigipit sa SMNI? Ay, November 13. Oo. At ang dahilan nito kasi nagtanong kayo ng alanganin. Tinex ako ni Sir Marlon. Kasalanan nung dalawa yun eh. Sinabi mo sa program kanina. Dapat sila ay kulong. Ayan. Kakasama namin na Banateros si Doc Loren. Kasalanan eh. Si Ka Eric kasi tanong ng, ikaw Ka Eric, minsan madaldal ka rin eh. Hindi. Mga kaibigan namin yan. Kabiruan namin yan. At siyempre, siyempre nagkakabiruan lang kasi alam mo minsan may mga masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay. Pero sabi nga, God is the great healer. Masama man yung nangyari sa SMNI, masama man ang nangyari kila Ka Eric at Doc Lorraine, pero ngayon tinatawanan na nila. Siyempre, bagamat masama yun, pero nangyari sa kanila, pero nahihil din ang puso, no? So, since kaibigan namin, biro-biroan na. Tingnan natin celebration. November 13, Oh. Hindi pa nila alam bakit kami nandoon. Bakit sinama kami ng SMNI, higit sa lahat. Nasabit pa ang Banateros. Sinama pa ang Banateros sa SMNI. Maraming salamat po dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon, SMNI at KOJC, na maging parte ng inyong team. Hindi nga nila alam bakit pinatawag doon eh. Kakain tayo sa labas, magmi-meeting tayo, tapos kain tayo sa labas. Hindi nila alam. Nagulat pa nga, tinan nyo, nagulat pa si Ka Eric tsaka si Doc Lorraine. Involved pala. Sila pala yung involved dyan talaga eh. Pero kasi sa akin, nasabi na eh. Bakit Sir Marlon? Nagkakagulo sa Kongreso. Ito yun. Tuwan-tuwa po si Doc Lorraine. Ayan po, doon naman sa kabilang table. Ayan, si Sir Marlon. Ayan. President ng SMNI. Siyempre sila Mama Hana. Kilala nyo na mga nandoon sa kabilang table. Mga anchors. Tinanong niya ko, Eric, anong pinagsasabihin niyo sa program nila? Sabi ko, Sir, bakit? Hindi mo ko nakapanood. Nagkakagulo sa Kongreso. Andun sa kabila naman sila MJ, sila Admar sa kabilang table. Hindi kasi kami kasya sa isang table eh. So, hiwa-hiwalay kami, ha? Tuwa na si Ka Eric. Muntik kayo magpasko sa kulungan. Oo. Magpapasko noon. Muntik sila magpasko. Ang plano ay pagpaskuin sila sa kulungan. Gaya ng ginawa dito kay Atty. Lopez. Kinondemn sila. Kinontempt. Pero nag-hunger strike sila. Baka mamatay. Hunger strike. Hindi po sila kumakain. Sa balita ko, umiinom lang sila ng tubig. Hunger strike, pinakawalan din sila. Gaya ng ginawa kay Atty. Lopez tsaka dito kay sino to? Si Acosta. Imbisigahan pala kami. Tawag ka rin o. Hustisya. Hustisya. Tama ko nagtawa. Ngayon ko lang naalala. Ano masasabi mo? Kayong Yung salarin. Kayo salarin. Ano masasabi mo, Doc Lorraine? Bawal magtanong. Dahil sa tanong nyo, lalong-lalo na yung tanong ni Ka Eric, nalagay sa alanganin ng SMNI. Hindi. Talagang, alam mo, humahanap na sila eh. Humahanap na sila ng butas. Butas lang, bubutasan talaga. Kaya nga, hindi sinisi ng SMNI si Ka Eric, si Doc Lorraine. Actually, sinuportahan pa. Dahil dun sa tanong ni Ka Eric na yon, nagsimula na, gusto na tanggalin ang prangkisa ng SMNI. Tapos, dun sa hearing na yon, biglang may nag-privilege speech, isinama si Pastor Kibuloy.
Yun nagtuloy-tuloy na. Hanggang ngayon nakakulong si Pastor Kibuloy dahil sa isang tanong ni Ka Eric, which is naiintindihan ng SMNI, naiintindihan ni Pastor Kibuloy. Kasi hindi kasalanan nila Ka Eric 'yun. Kasi naniniwala tayo na talagang planong gipitin si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nanindigan si Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Kaibigang matalik, hindi iniwan. Sa katunayan, ang balita ko diyan, sinusubukan pang kausapin si Pastor Kibuloy para manahimik na lang. Hindi siya nanahimik, tinuloy ang gikan sa masa, kaya ganyan ang ginawa kay Pastor Kibuloy. So naiintindihan, walang sama ng loob sa bawat isa. Sama-sama po tayo sa laban na ito. Nauunawaan nila Ka Eric, nila Doc Badoy, nauunawaan ng SMNI. Sabi ko bakit, sir? Nagkakagulo sa Kongreso. Ano masasabi mo? Anniversary ng pagtatanong mo. Ano masasabi mo? Hindi ka Anniversary ng pagtatanong mo. Ka Eric. Ang sabi namin, good luck. Kami naman ang sisigil sa anniversary ng paglayas nyo. Ay, malalim yung sinabi ni Ka Eric. Ano? Kami naman ang sisingil sa anniversary ng paglayas nyo. Layas nyo. Sisigil sa anniversary ng paglayas nyo. Hoy! Never say never. Nakakaloko yung tawa ni Kaerik. Layas naman eh. Sila lumayas. Layas. Bawal daw magtanong. Sabi niyo. Ito para sa anniversary ni Doc Lorraine. May sasabihin. Pakinggan nyo ha. Ito na yung tanong ng isang malapit kay PRR. Malapit to si Doc Lorraine kay PRRD. Ano po yun? Si Ma'am Lorraine. May sasabihin bago mag-cheers. Doc Lorraine, nagkokok ka rin ha. Bawal yan. Nag-Coca-Cola. Nakita nyo, nag-Coca-Cola. Baka mag-ngiwi-ngiwi ka niya. Nag-Coca-Cola si Doc Lorraine. Nako, delikado. May sasabihin bago mag-cheers. May sasabihin si Totoo ba na marami 85 billion ang ilan ba yun? 1.8 billion. 1.8 billion ang travel expenses mo? Nako, tanong lang to ha. Tanong lang. Nagtatanong. Totoo ba? Ang gastos mo sa biyahe o travel expenses mo 1.8 billion. Grabe, billion. Ilang mahihirap na ang mapapakain yan? Ilang mahihirap na ang magkakaroon ng negosyo sa 1.8 billion? Ilang maiahon na pamilya sa kahirapan yung 1.8 billion? Nagtatanong lang, totoo ba yan? Martin Romualdez. Tanong lang, baka pati ako i-contempt mo, gaya mo kay Ka Eric ha. Hindi naman siguro kayo diktador gaya ng ibang mga politiko na nakaraan na patay na ngayon. Hindi kayo diktador, di ba? Totoo ba? 1.8 billion ang gastusin mo sa biyahe lang. Sa biyahe lang yan. Totoo ba? Sumagot kayo. Huwag kayong magdidemanda. Kasi pag puro kayo demanda at hindi nyo sinasagot with evidence, lalong maniniwala ang taong bayan na totoo to. Kasi ang gusto lang ninyo patahimikin yung may alam sa inyo. Which is, yung 1.8 kung totoo. Ididemanda nyo lang. Diba? Huwag nyo kami idemanda. Kasi sabi ng batas, huwag balat sibuyas ang ating mga politiko. Tanong lang eh. So sagutin ninyo with evidence. Kasi isipin mo, naimbestigahan mo ang SMNI because of that question. Inimbestigahan nyo, nabulatlat nyo ang patay na nakaso ni Pastor Kibuloy. Ngayon nakakulong siya because of that. And yet, sa laki nung naging gulo, nung tanong ni Ka Eric, hindi nyo sinasagot pa until now. Huwag kayong magdemanda. Huwag kayong magpa-contempt. Huwag kayong magpatawag sa Quadcom. Pakisagot. Pakisagot. Di ba? Kung totoo, bahala na ang batas humabol sa inyo. Kung hindi totoo, edi okay lang. At least sinagot ninyo ng may ebidensya. May resibo, may paliwanag, may
Video, kung may video man o may tawag dito, forensic evidence, hindi yung puro sali-salita lang. Magpakita kayo ng ebidensya. 'Di ba? Pakita niyo. Pag nagdemanda kayo, it is as if inaamin nyo, yan nga ang ginastos nyo. Kasi ang gusto nyo, manahimik lang yung may alam dahil hindi nyo kayang ipaliwanag. Diba? So, pakipaliwanag na lang. Speaker Martin, sumagot ka. Inuulit pa. Hindi kaya ako makulong yan. Isipopost ko ito. Speaker Martin, sumagot ka. Sabi ko, hindi kaya ako makulong yan. Pambihira kayo. Oh. Cheers. Hindi ba kang kumukuha ng video? Patawas. Yung kumukuha daw ng video, patawag. Kumukuha lang ako, ha. Hindi ako nagtanong kay Carlo Rain. Siya mismo nagpresenta. O, di ba? O, cheers. Cheers. Ay, grabe. 1 year na pala yung nakakalipas, no? 1 year na nang-aabuso itong mga ito. Ikaw na. Kasama yung kumuha ng video. Next tayo, ha? Yung 1-year anniversary ninyo. Yan. 1 year Celebration tayo. Anniversary ng pag-gurgur. Hindi ko pa alam that time, eh. Sinabi lang ni Sir Marlon, yung presidente ng SMNI, 1 year anniversary ngayon. Kaya pala may kainan. Ay, anniversary pala ngayon. Anniversary. Anniversary namin. 1 year na po na nakahang yung franchise namin. 1 year na nakahang. 1 year nang nakahang yung pinatatanggal ang prangkisa ng SMNI. Ganyan sila. Gusto nila, oo lang ng oo. Ha? Dito naman yung mga boys. Yan, sila MJ, sila Admar. Alam mo, gustong-gusto ko magtatandem po. Sana matuloy. Ang magtatandem po si Pastor Kibuloy at si Marcoleta. And may similarities po sila. No? Si Pastor Kibuloy, ginigipit. Alam naman natin ang totoo. 'Di ba? Paano yung tanong ni Ka Eric na uwi sa pagkakulong ni Pastor Kibuloy? Dinikit-dikit lang nila. Dahil ayaw bitawan ng PRRD, patuloy pa rin nagpapalabas sa SMNI ng gikan sa masa. Kaya hinalangkat ang mga kaso na patay na ni Pastor Kibuloy. Diyan natin malalaman na si Pastor Kibuloy ay hindi duwag. Pwede niya namang iwanan si PRRD, manahimik na lang siya eh. Masarap sana ang buhay niya. 'Di ba? Pwede. Hindi naman niya kailangan tirahin si PRRD. Kailangan lang niya tumahimik. Huwag na palabasin si PRRD sa gikan sa masa at gayahin ng SMNI yung mga ibang mainstream media na sip-sip sa gobyernong ito. Ganun lang, magbabalita ka lang. Madali, masarap sana buhay ni Pastor Kibuloy. And yet, nanindigan siya para sa atin. Alam mo, kailangan natin ang politikong katulad ni Pastor Kibuloy. Tulungan po natin dahil nung panahon ng malakas, powerful ang mga Duterte, hindi niya iniwan. Pero hindi siya kumuha ng posisyon. Isang hingi niya lang kay PRRD. Alam ko bibigyan siya ng posisyon dahil maaasahan naman talaga si Pastor Kibuloy. At talagang tumulong si Pastor Kibuloy sa kay Duterte. Pwedeng tumakbo siya noon pero hindi siya tumakbo. 'Di ba? Para siyang si BP Sara, pwede nang maging presidente and yet hindi tumakbo si BP Sara as president. Ganon din si Pastor Kibuloy, pwede na siyang tumakbong senador noon. Sure win. Nakaupo ang mga Duterte. And yet, hindi niya ginawa. Kasi hindi yun ang habol niya. Hindi pang sarili. Kung pang sarili, relax sana si Pastor Kibuloy ngayon, hindi siya pinipersecute. Hindi siya ginigipit. Ganyan ang kailangan nating politiko.
Tulungan po natin si Pastor Kibuloy na manalo bilang senador kasi hindi niya tayo kailangan. Kaya siya hindi tumakbo nun. Tayo ang may kailangan kay Pastor Kibuloy ngayon, kaya po siya tumatakbo. Tulungan po natin siya. And yung pagtandem nila ni Marcoleta, ako'y naniniwala, meron silang similarities. Dahil si Marcoleta ay sumasalubong ngayon sa Quadcom. Nagsasalita ng totoo. Pareha silang matapang ni Pastor Kibuloy, itong si Marcoleta. Pareha silang nakikipaglaban sa mapang-api at abusado ng gobyernong ito. Hindi sila natatakot, maninindigan sila kay PRRD at sa katotohanan. Hindi tayo kailangan ni Marcoleta. Kailangan natin si Marcoleta sa Senado. Same thing ni Pastor Kibuloy. Kailangan natin silang parehas. Kaya sana suportahan natin. Suportahan natin ang tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Samahan po natin sila. Tuloy natin. 1 year daw, anniversary. Ginigipit ng gobyerno ang SMNI. Diretsahin ko na. Kala nila picture na stop nila. Video, oy! Sashimi yan eh, beef sashimi. Anyway, sana po masahan namin ang tulong ninyo at sama-sama tayo, no? Kung kayo taga rito, pwede kayong makatulong sa rally, pwede kayong makatulong sa... I'm not talking about financial, yung suporta. Kung kayo nasa ibang bansa, pwede kayong tumulong sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga totoong nangyayaring balita. Kasi pipigilan nila ito eh. Gaya nga ni Barbers, magdidemanda pa sa mga vloggers. No? So tulong-tulong po tayo. Kahit kayo nasa malayong bansa, makakatulong kayo. Kung kayo nasa malapit, makakatulong din kayo. Kung asa ng talento nyo, gamitin ninyo para makatulong kayo. Diba? Kung meron kayong oras, punta kay rally, makakatulong kayo. May kanya-kanya po tayong pamamaraan. No? So hindi po tayo diktador, hindi namin sasabihin, ito dapat gawin, ito dapat gawin. Alam mo, pag pinagsama-sama yung tulong-tulong natin, hanggang sa pagboto ng tama, malaki po ang magagawa nun. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel ni Coach Oli. Okay? Sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. At huwag niyo pong ikakalimutan, i-like tong video na ito nang sa ganun mas kumalat pa. Ha? At para doon sa mga hindi po nakakaalam, may programa po ang Banatero sa SMNI every day, Monday to Friday, 8 p.m. po. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. God bless everyone. Coach Oli po.